Magandang araw mga ka-painters. Nandito po tayo ngayon sa ginagawa namin na bahay. Bali itong sa gitna na po nito na ceiling. Gusto po na may-ari maglagay po tayo ng wood design. Hardiplex po ito mga ka-painters. Mga ka-painters, ang preparasyon po dyan, kung ano po yung mga nakasanayan natin na preparasyon sa mga hardiplex, yun po yung ginawa natin dyan mga ka-painters. Sa mga dugtungan, epoxy A and B nilagay natin, nilagyan ng gasa, saka nag-skim coat po tayo, tapos pasalihan, tapos gumamit tayo ng pang primer na Boysen Flat Latex. Yan mga ka-painters, nakikita nyo naman po, nagpa-primer na po tayo ng Boysen Flat Latex. Bali 2 coat po yan ang gagawin natin para ma-achieve natin yung pinaka-puting talaga, puting-puti na finish. Pero hindi po yan yung pinaka background dyan mga ka-painters. Meron pa po tayong background dyan na ilalagay bago tayo maghahaspi. Yan mga ka-painters, natapos na po natin siya ng 2 coats ng Boysen Flat Latex. Primer lang po yan mga ka-painters. Meron pa tayong ilalagay dyan na pang background. Pag natuyo na po yun, maglalagay na po tayo ng pinaka background nya. Bali Boysen Semigloss po na peach ang kulay. Yan mga ka-painters. Bali 2 coats din pong gagawin natin dyan mga ka-painters. Yan po yung magsisilbing background natin dito bago tayo maglagay or maghaspi ng ating wood design. Natin naman mga ka-painters yung paglalagay natin ng ating background. Kailangan po dyan pantay talaga, pantay na pantay, para kapag naghaspi tayo maganda at pantay din yung pagkakaspi natin. Yung iba mga ka-painters nagtataka kung bakit water base yung ginagamit ko sa mga ganitong design. Kapag sa mga hardiplex, ang gagamitin natin pang ipit sanding sealer. Kaya nagtataka sila kung bakit ganun yung ginagamit ko, water base. Hindi kaya kukulo, hindi kaya masisira yung pintura na background. Mamaya po makikita nyo po yung technique kung bakit ganoon ang dapat natin gawin kapag water base po yung background, tapos mag-iipit tayo ng sanding sealer. Mamaya po makikita nyo po yung technique mga ka-painters. Sa mga hindi po na-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe Gary Construct TV para update kayo sa mga bagong video ko na alabas about painting works. Mga basic knowledge lang po yung mga tinuturo ko about dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga ka-painters, mga sumusuporta, sa mga talentadong pintor, sa aking Pintados group of painters. Maraming salamat mga ka-painters. Ito na po mga ka-painters, kasalukuyan lang po tayo naglalagay ng background natin. Yan na po mga ka-painters, tapos na tayo maglagay ng background. Bali 2 coat na po yung nalagay natin dyan mga ka-painters. Hindi ko lang na video ang kanina, pero 2 coat na po yan mga ka-painters. Antayin natin siya matuyo para maglagay na tayo ng ating wood design or maghahaspi na tayo. Ito na po mga ka-painters, nagsimula na po tayong maghaspi. Gumamit po ako dyan ng tinting color na hinaluan ko ng paint thinner. Bakit paint thinner? Kasi po para hindi siya madaling matuyo at malalaro mo yung basahan sa paggagawa mo ng design. Bali po ang kulay po niyan is burn amber lang po na tinting color. Yan, na hinaluan ko ng paint thinner. Wala na po kung ibang nilagay dyan mga ka-painters kundi burn amber na tinting color lang po. Yan, sa paggagawa ng design, gato lang po, basahan lang yung ginamit ko dito mga ka-painters. Nakikita nyo naman, smooth lang yung paghahagod kasi maganda yung pagkakapreparasyon natin doon sa ceiling na ating ginagawa. Kaya walang bako-bako, walang bukol-bukol, basta maganda yung preparasyon, maganda rin yung paghahagod ng wood stain dito sa ginagawa nating project na hardiplex to wood finish. Yan mga ka-painters, kaya lang po pag yan, mag-iisip lang po kayo ng mga design na gusto nyo para magmukha po siyang kahoy. Ako po, mga ginagawa ko po ay parang simpleng haspi lang po
para hindi naman ganun ka-obvious na peke yung pagkakagawa at hindi siya ganun ka-arte. Yan, nakikita nyo naman po. Ito po, malapit na po tayo matapos. Bali napaggawa na po tayo dyan ng buko ng kahoy. Bali acacia style po, acacia, haspin ng acacia po yung ginawa natin mga ka-painters. Yan, gumamit po ako dyan ng paintbrush para sa mga konting detalye sa paggagawa ng mga ganitong design. Ito na po mga ka-painters, napakaganda na po talaga. Nakita po kami ng may-ari yan na natuwa po siya, talagang okay na okay po. At nagtaka siya paano daw nagawa yung mga ganitong design. Parang nagmukha na talaga siyang parang kahoy. Talagang pinag-aaralan po natin yan mga ganyang design mga ka-painters, kaya nagawa natin ng maayos. Mamaya mga ka-painters, makikita nyo yung technique na sinasabi ko, na kahit water base yung background na ginamit natin, ay pwede pa rin tayo mag-ipit ng sanding sealer na hindi magkakaroon ng chemical reaction or magbibiyak-biyak yung yung ating ginawa. Kasi di ba nagsasabi yung iba na na hindi raw compatible yung lacquer type sa water base. Mamaya pa makikita nyo mga ka-painters kung ano yung gagawin natin, kung ano yung mga technique na gagawin natin para magawa natin na maayos itong project na to mga ka-painters. Kasi yung iba kasi talagang puro bash lang yung alam, hindi mo nasubukan para malaman din nila kung okay ba ang lacquer type sa water base at kung anong paraan ang gagawin para hindi magkaroon ng problema ang trabahong kanilang ginagawa. Mamaya po malalaman natin mga ka-painters yan pagtapos natin mag-haspe. Diba mga ka-painters, kasalukuyan na po tayo nag-haspe talaga ngayon. Nakikita nyo naman po, konting-konti na lang matapos na yung ating ginagawa. Naglalagay lang tayo ng mga maliliit na detalye para magmukha talaga siyang kahoy. Yan, lagay tayo ng mga konting buko-buko, mga guhit-guhit para hindi naman siya magmukhang peke mga ka-painters. Bas lang po yung ginagamit ko dyan para kasi pagbasahan po kasi mahirapan tayo mag-design, mahirapan tayong gumawa ng mga design na para mga buko. Pagbasahan yung gamit natin, kaya gumagamit po tayo ng paintbrush para sa mga ganitong wood design sa ating mga kisame na hardiplex. Ito po mga ka-painters, okay na po yung pag-haspe natin. Bali lalagay na po tayo ng voice and sanding sealer. Ito po yung sinasabi ko ng technique kung bakit ganito ang pang-ipit ko sanding sealer. Wala po siyang halo na lacquer flow o kaya lacquer thinner. Kasi po yung lacquer thinner ng mga ka-painters talaga nakakapag chemical reaction yan. Kaya kung lalagay kayo tapos yung puro lang na voice and sanding sealer, ito pa po ang isang diskarte kung bakit hindi pumuputok yung gawa namin kahit water based lang yung pinang background. Ito po yung Nippon Paint
Max Extreme na polyurethane, pero ang halo po niya ay paint thinner lang mga ka-painters, kaya walang chemical reaction na mangyayari. Tara po, top coat na po tayo.